Mga minamahal, tayo po ay patuloy na nag-aaral ng Heidelberg Catechism. Ang Heidelberg Catechism ay tunay na nagiging kaaliwan ng bawat mananampalataya at sa pamagitan nito ay naipapahayag natin ang tibay ng mga mananampalataya sapagkat nahayag dito ang mga katuruan na mula sa banal na kasulatan. Para po sa ating scripture reading ay nais ko po buksan natin ang unang Pedro, Kapitulo 1 at nais ko pong basahin ay nagsisimula sa talatang 1 hanggang talatang 12. 1 Peter chapter 1. At ganito po ang siya isinasaad, si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nagiging bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagpabanal ng Espiritu upang magsitalima at mga wisika ng dugo ni Jesucristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo ay sumagana. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Na ito ang inyong buong at inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinanumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito ay sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapagpuri, ikakalwalhati, at ikararangal sa pagpapahayag ni Jesucristo na hindi ninyo nakita na ay inyong inibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, kay may inyong sinasampalatayanan na kayo'y nagagalak na totoo na may galak na di masayon at puspos ng kalwalatian, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsisiyasat na maigi ang mga propeta na nagsisipanghula tungkol sa biyayang darating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano ang kailangang panahon. Itinuro ng Espiritu ni Kristo na kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at mga kalwalatiang hahalili sa mga ito, na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili kundi sa kaganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayon binalita sa inyo sa pamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamagitan ng Espiritu Santo, sinugo mula sa langit, na mga bagay na ito ay minanasang mamasdan na mga anghel. Nandito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Mahal, tayo po ay nasa Lord's Day 8. At sa Lord's Day 8 ay meron po tayong dalawang tanong at mga kasagutan
At ganito po ang siyang isinasaad sa tanong bilang 24. Paano nahati ang mga artikulong ito? Ang sagot, sa tatlong bahagi. Ang una tungkol sa Diyos Ama at ang paglikha sa atin. Ang Diyos Anak at ang katubusan natin at ang Diyos Espiritu Santo at ang ating kabanalan. Sa tanong bilang 25, kung magkagayon, ang Diyos ay iisa, bakit nakakausap ng tatlo o nangungusap ng tatlo ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo? Ang sagot, sapagkat ganito pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang salita. Ang tatlo'y tanging persona ay iisa, totoo, at walang hanggang Diyos. Mula rito po mga minamahal, ang tema natin ay ang nag-iisang tunay na pananampalataya ng lahat ng mga mananampalataya o Kristiyano. One true faith of all Christians. Ibig sabihin, lahat ng mga mananampalataya mula sa mga nakalipas na mga henerasyon, mula kay Adan hanggang sa kapanahonang ito at sa kapanahonang darating ay iisa lamang ang pananampalataya na nararanasan natin at ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sapagkat sabi sa Efeso, there is only one faith. Yung pananampalataya ng mga naunang henerasyon, halimbawa katulad ng pananampalataya ni Enoch, pananampalataya ni Abraham, ng mga propeta, ng mga hari katulad ni David, Solomon, ay iisa lang ang pananampalataya niyon. O kaya nga dito ay tinutukoy na sa pamagitan ng pag-aaral ng Heidelberg Catechism na ngayon ay tayo ay nasa Apostles' Creed na ito ay tungkol sa pananampalataya na ipinapahayag natin na ito ang papahayagan ng Iglesia tungkol sa ating Ama, tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, at tungkol sa banal na Espiritu, ay naglalahad ng pananampalataya. Napakahalaga ng Apostles' Creed sa buhay ng isang mananampalataya. Tatlong bagay ang ating isasaalang-alang ngayon, mga dinamahal. Una ay ang katangian, the character ng artikulo. Ikalawa ay ang tatlong bahagi na tinutukoy dito sa Apostles' Creed. At ang pangatlo ay ang kinakailangang panghawakan ng Iglesia. Una, tingnan natin ang katangian ng Apostles' Creed. Ang tawag dito ay Credo ng mga Apostol. No? At sinasaad dito na hindi rin din natin batid kung kailan ito naisulat, ngunit ito ay dumating sa panahon ng St. Augustine, no? Ng Hippo, na bago masadlak sa maling katuruan ang Roman Catholic, ay naihayag ang tungkol sa Apostles' Creed. Kasi pagkatapos ng buhay ni St. Augustine, namatay siya, doon nagsimula ang kamalian ng katuruan ng mga apostol hanggang sa sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan
at hanggang nakalimutan nila ang Diyos na buhay na likha ng langit at ng lupa. At sa panahon ng Reformation noong 1600 ay dito'y muling dumating ang Apostles' Creed. Ito ay napakahalaga sapagkat kailangan makita natin ang katuruan na nilalaman ng Apostles' Creed. Bagamat ang Apostles' Creed ay Catholic in nature, pag sinabi nating Catholic, ibig sabihin ay pangkalahatan, universal, na doon nakasalig ang pananampalataya ng mga Kristiyano. O kaya nga tayo bilang mga iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay inihahayag natin ang ating pananampalataya at pananalig doon sa Apostles' Creed. Bagamat ito ay maiksi, gayon ito ay malaman at napakahalaga sapagkat ito ang nagiging panuntunan upang makita natin ang tunay na pananampalataya at tunay na katuruan. Kasi sa pamagitan nito, nalalahad ang kanilang pananampalataya. Maring alam nila, Apostles' Creed, may pagkakataon na ito'y nadidinig natin sa ibang mga labi, nagsasaad. Pero sa gawa ay hindi, sapagkat nananatili silang sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. O kaya nga sa kaisiyan ito ay pagpapahayag na ito ang kapahayagan o confession ng Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat ito ay maiksi, ang Apostles' Creed, gayon pa man, nakikita natin ang pananampalataya mula sa ating Ama, sa ating Panginoong Jesucristo, at sa banal na Espiritu. Sa pamagitan ng kapahayagan ito ng pananampalataya, ay nagsasaad ng partikular na pananampalataya. At sa pamagitan nito ay nababatid natin kung ang tao ay mananampalataya o hindi. O kaya ay may mga erehe. Yung salitang erehe ay heretics. Sabihin sila ay naniniwala pero hindi ginaganap at sinasalungat ang Apostles' Creed. Kaya nga tawag natin doon ay mga di mananampalataya at mga erehe. Sa pamagitan ng Apostles' Creed na katangian, ito ay katibayan ng ating pagpapahayag. Sapagkat ang Diyos ang siyang lumalang ng lahat ng mga bagay ng ating Ama. At ang Panginoon sa Kristo ang siyang ipinagkaloob na binigay sa atin upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus sa Kalbaryo, tayo ay mapatawad, linisin at banalin at maging karapat-dapat. At sa pamagitan ng banal na Espiritu, ay tayo ay nagkakasama-sama bilang mga mananampalataya at nakikita natin dito ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, kaya din ang pagbibigay sa atin ng bagong katawan tayo sa Panginoon magpakailanman. Ang artikulo ito ay nagbibigay sa atin ng matatag at matibay na pananampalataya, Apostles' Creed, mga minamahal. Kaya kung minsan ay mas maganda siguro ay ma-memorize natin sapagkat pag-memorize natin at meron tayong binabasa mga aklat o mga artikulo, mababatid natin kung sumesemplang ang mga binabasa natin sa pamagitan ng kaalaman natin tungkol sa Apostles' Creed.
doon natin nababatid kung mali o semplang ang mga pinaniniwalaan nila. At alam nyo, minsan sa Facebook ay ang daming mga quotation pero mali ang paliwanag. Kaya ganun ang mga di mananampalataya ay nalilihis ang kanilang mga katuruan. Ang artikulo ito ng Apostles' Creed ay napaka-simple. 3 artikulo lang ito na mula sa Ama, sa Anak, at ang Banal na Espiritu. At dito ibinibigay sa atin ng artikulo ang tungkol sa Ama. Sapagkat sinasabi dito, ang Ama ay makapangyarihan sa lahat, na siya ang may likha ng langit at ng lupa. At ang Panginoong Jesucristo naman, ang buktong na anak, ang siyang ibinigay sa atin upang siya'y ipanganak sa pamagitan ng paglilihi o ipinaglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo, at kayo din ay mapako siya doon sa krus sa Kalbaryo, mamatay, nilibing, at bumaba siya sa impyerno, sapagkat dito tinutukoy yung kaparusahan at para sa atin ay inako ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay banal. Siya ay Diyos. At dito tinutukoy na siya ay ibinangon ng Ama pagkalipas ng 3 araw. Sa 3 araw, nabuhay siyang muli. At siya ay umakyat sa langit, nagtungo sa nanuknok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, sapagkat siya ang namamahala ng lahat ng mga bagay. At pagdating niya, siya ay magagawad ng kahatulan. At hahatulan niya ang lahat ng mga buhay. Yung salitang buhay ay tumutukoy sa mga mananampalataya, sapagkat sila'y mga ipinanganak. They are born again. Hindi na sila patay. Dati patay sila, ngunit sila'y binuhay. They are quickened by the Holy Spirit. At dito itinutukoy na hahatulan. Ang kahatulan yon ay hindi kahatulan sa kanilang mga ginawa, sapagkat sila'y pinatawad na sa kanilang mga kasalanan. Walang makikitang anumang kasalanan sa kanila, sapagkat sila'y binanal. Busilak ang puso ng mga mananampalataya sa harapan ng Panginoon. Kaya ang gagawin ng Panginoon ay ipagkakaloob ang mga mana sa mga mananampalataya, sapagkat tayo ay mga tagapagmana ng Diyos. At hahatulan ang mga masama. Yun ang sinasabi dito. Ang Banal na Espiritu naman, sabi dito sa Article 8, ay pipisanin ang mga mananampalataya. Lahat. Mula sa panahon ni Adan hanggang sa huling tao na ipapanganak na mananampalataya, pipisanin ng Banal na Espiritu. At sa bawat generation ay mararanasan ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan sa pamagitan ng Banal na Espiritu, at yung kanilang mga katawan ng iba ay namatay, ito ay bibigyan ng buhay. Nakapreserve ang kanilang mga abo para muling maging katawan ng mga mananampalataya. At yung mga nabubuhay, pag dumating ang Panginoon, ay immediately ay mararamdaman nila ang pagbabago ng kanilang katawan sa isang katawang may kalwalhatian. At
mararanasan nila ang sagana at ganap na buhay na walang hanggan na siyang inilaan ng Panginoon noon sa langit. At sa pamagitan ng Apostles' Creed ay masusubukan ng mga mananampalataya ang kahulugan, pagkaunawa ng katuruan ng banal na kasulatan. Kaya ang panawagan natin ay ito'y ating yakapin. Ang artikulong ito ng Apostles' Creed at sampalatayanan ng bawat mananampalataya. Dito ay sinasaad na halimbawa ay nabigyan ng tunay na unawa ang unang artikulo. At yun ay tungkol sa ating Amang nasa langit, na siya ang may likha ng langit at ng lupa. Ito yung tinutukoy sa Hebreo, Kapitulo 1, tungkol sa kaunawaan na dito ay isinasaad na ang Panginoon ang may likha ng lahat ng mga bagay. At sabi sa Hebreo Kapitulo 11, talatang 3, sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamagitan ng salita ng Diyos, anupat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Napaka makapangyarihan at matatag ang salitang ito na sinulat sa Hebreo. Sa pamagitan ng pananampalataya ay naunawaan natin na ang lupa ang siyang pinagpala ng Panginoon. At gayon din ang anak, sapagkat ang anak ang siyang namamahala ng lahat ng mga bagay. Tulad na sinasabi sa talatang 3 ng Kapitulo 1 ng Hebreo, ang sabi dito, palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian. Ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Jesucristo at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos ay umaalalay sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Noong Enero 25 ay sabi ng mga NASA, yung mga scientists, nagka-align-align yung mga planeta. At nakita nila ang mga bagay na yun, pagkat meron silang largabista na makita ang mga bagay na yun. Pero ang mga bagay na nakikita sa Mars, habang ito'y tinutunghayan, walang anumang bagay na makikita doon kundi puro lupa. At walang pananim, walang tubig doon. Walang buhay. Ang lupa lang ang nilikha ng Diyos na magkaroon ng buhay. Tayo ay mapalad sapagkat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, pinadadama sa atin at pinakikita sa atin ang kanyang kapangyarihan. Makita natin na ang Diyos ang namamahala sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang sabi dito, at umaalalay sa lahat ng mga bagay. So, ang Panginoong Jesucristo ay tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng salita. Kanyang salita. Hindi mapapahamak ang sanlibutan. Ito'y patuloy na iinom
maliban lang sa pagdating niya na ito ay mapaparang, mawawala. At kanina ay nabasa natin na ang sanlibutan ay mapaparang. At ganyan din ang mga tao ay mapaparang, mawawala, napapahamak. Pero ang mga mananampalataya, sila ay ligtas sa kamay ng Panginoon. At dito ay tinutukoy na inaalalayan niya ang mga bagay na yun, na kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Kaya ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Jesucristo. At gayon din ang Banal na Espiritu na tinutukoy sa Artikulo 8 na tayo'y sumasampalataya sa Espiritu Santo. Na ang Banal na Espiritu ay pinagkaloob sa atin upang tayo ay subaybayan, ingatan, upang ipaalala sa atin ang mga bagay na ating naalala. Yung mga natutunan natin, ito ay mga bagay na ipinapaalala sa atin. Kaya sa tatlong bahaging ito na ating binanggit, ang unang artikulo ay yung sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at ng lupa. At yung artikulo 2, at kay Jesucristo na buktong na anak niya, ating Panginoon. At yung artikulo 3, sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Ito ay pagpapahayag na ang Diyos ay iisa, ngunit merong tatlong persona. Ang kanilang katangian sa isa't isa ay makikita natin. Una ay ang paglalang ng katangian ng Ama. Siya ang may lalang. Bagamat ang Ama ang may lalang, gayunpaman ay sinasaad dito na ang ating katubusan ay naayon sa katangian ng anak. Ibig sabihin, ang Ama ang may lalang, pero yung katubusan natin ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. At yung kabanalan natin ay katangian ng banal na Espiritu. So ang pagiging isa sa mga gawa ay ipinapahayag din dito ng artikulo at ng banal na kasulatan. Sapagkat yung mga katangian ng Ama ay katangian din ng anak at katangian ng banal na Espiritu. Sapagkat pagdating sa kapangyarihan, yung sinasaad na omnipotent, ang ibig sabihin ay kapangyarihan. Magagawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay ayon sa kanyang kalooban. Walang imposible, walang mahirap sa kanya. At ito ay tumutukoy sa ating Diyos at Ama. Karunungan. Ang karunungan ay nahayag ayon sa kanyang mga gawa. Ito ay makikita ng ating mga mata at nahayag ito na tunay ng ating Diyos ay lubos na marunong, karunungan. Sa pamamagitan ng mga bagay na ating nakikita, ang mga bituin. Kaya pag yung nakita natin sa ating cellphone, yung mga bagay na larawan na nakikita sa kalawakan, namamangha tayo sa mga gawa. Maging iyon man ay maganda o maging iyon man ay mga pangit. Kasi may mga nilikha sa ilalim ng lupa na medyo pangit. Pero ang Diyos ang may lalang ng mga bagay na yun o nilikha. Kasi yung mga nasa ilalim ng tubig, laliman,
Ang mga nilalang doon, mga isda, pero kaiba. Malalaki ang kanilang mga mata. At kuminsan, ang kanilang mga larawan ay nagkikislapan. At kuminsan ay iba't iba ang kanilang mga kulay. Doon sa ilalim na hindi nila nakikita ang araw. Hindi nila nakikita ang mga bagay sa ibabaw ng lupa. Pero ang mga bagay na yun ay pagpapahayag ng karunungan ng Diyos. And then yung salitang kabutihan. Ang Diyos ay napakabuti sa atin. Sapagkat ipinahayag niya sa atin ang kanyang dakilang kahabagan o awa sa pamagitan ng mga kautusan at ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Napakabuti ng Panginoon. Sapagkat sa kanyang kabutihan, ibinigay niya ang kanyang sarili. Dahilan sa tayo ay kanyang sinisinta o iniibig. Nais niya na sa pagbibigay ng kanyang sarili ay tayo'y bigyan ng buhay na walang hanggan. Nais niya na tayo ay makapiling. Kaya sabi niya sa mga alagad, ako'y aalis upang ipaghanda ko kayo ng isang palalagyan. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Nang ibig sabihin, dito sa lupa ay pansamantala. Lahat ng bagay dito ay pansamantala. Kita nyo ang pera, yung pananalapi natin, bago na. Yung 1,000, 500, yung 200, 100, yung 50, puro mga bago na. Mga nagbabago. Pero naluluma. Ngayon din ang ating katawan. Pagbago, tuwan-tuwa yung nanay. Ang bago-bago ng aking anak. Pero pag tumatagal, maligo ka nga. Ang bantot mo na. Ganon. Ganon ang ating, naluluma ang ating katawan. Pero, isang bagay nating sinasampalatayanan ay buhay na walang hanggan at may bagong katawan. Na doon ay napag-aralan natin na magkakaroon ng bagong katawan at katulad ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa ngayon, hindi natin alam kung magiging ano tayo sa pagdating ng Panginoon. At maliwanag nyo sa sinasabi ni Juan. Pero nananalig tayo na magiging katulad ng Panginoon sa Kristo. At yun ang kabutihan ng Panginoon. Hindi niya nais na tayo ay magdusa. Hindi niya nais na tayo ay magdusa ng walang hanggan doon sa impyerno. Hinugot tayo mula sa kamatayan, mula sa mga nararamdaman. Kasi yung mga nararamdaman natin, pansamantala lang yun. So, merong the end. Hanggang doon lang. Pero pag dumating ang Panginoon, wala na. Sabi nga, papahirin ng Panginoon ang ating mga luha. Wala nang kalungkutan. Wala nang pagtanda. Wala nang kamatayan. Wala nang pagkulubot ng katawan. It will be a glorious body. Katulad ng ating Panginoong sa Kristo. Kaya yan ang kabutihan ng Panginoon. At ang isa pang bagay na makikita natin ay yung kanyang kahabagan. Nahabag ang Panginoon. Sa kanyang kahabagan, meron siyang ginawa para sa atin. Ano ang ginawa niya? Sinugo niya yung kanyang buktong anak. Nahabag siya.
Kasi ang kaparusahan sa atin ay kamatayan. Siyempre, pag namatay, wala na. Hanggang doon lang. Wala na. Pero sa kahabagan ay mayroong pagbabago. Tinubos tayo. Kaya nga ang Panginoon sa Kristo, nang siya'y mamatay, ibinangon siya mula sa mga patay. Kasama na tayo. Akala natin ay paisa-isa ang pagbangon ng Panginoon sa mga mananampalataya. Hindi. Minsanan lang. Mula kay Adan, kasi si Adan nagkasala, pero iniligtas siya ng Panginoon. At ang Panginoong Diyos ay naghandog para sa kanya ng isang hayop. Kapatawaran sa kanyang kasalanan, ginawa na pati ang kanyang sa salinlahi ay nasadlak, kasama tayo noon. Pero sa kahabagan ng Diyos ay tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya ang Panginoon Kristo, nang siya ay mabuhay na mag-uli, kasama na tayo doon, bagamat hindi pa tayo ipinapanganak. Bagamat malayo na yun kailan pa yun? 2,000 taon na nakalipas. Noon siya nabuhay na mag-uli, kasama na tayo. At yun ang plano at panukala ng Diyos para sa atin. Binuksan niya yung ating kaisipan, binuksan niya ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, na ito ang kanyang ginawang kabutihan at kahabagan sa atin. Kahit nasumpungan natin ang mga bagay na iyon, sapagkat ito ang kanyang kalooban. Ito ang kanyang kalwalatian. Ito ang kanyang kapasyahan. Ito ang kanyang karangalan. Tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Ito ang ilang bagay lamang na ating masusumpungan sa Apostles' Creed tungkol sa ginawa ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Ang pangatlo ay ito ang kinakailangang panghawakan ng Iglesia, ang Apostles' Creed. Ang katuruan ng Trinity ay dapat ituro sa lahat at sa lahat ng mga bata at mga miyembro ng ating Iglesia. Ituro natin, napakahalaga ang mga bagay na yun. At kinakailangan na ating banhayin. Ibig sabihin talagang bigyan ng tuon ang mga bagay na ito sapagkat ang ating pananalig sa Apostles' Creed ay naayon sa katuruan ng banal na kasulatan. Sinasa dito ang ating pananalig. Tunay na iba ang magiging pamumuhay natin kaysa mga pamumuhay ng mga di mananampalataya. Sapagkat yung mga di mananampalataya ay nananalig sa mga Diyos-Diyosan. At yung iba naman ay nananalig na mayroong Diyos pero hindi nananalig sa Trinity. Kaya, ano ang sinasabi sa banal na kasulatan tungkol sa mga Diyos-Diyosan? Sila'y walang buhay. Hindi rin nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang mga Diyos-Diyosan ay patay, walang buhay,
walang kapangyarihan, walang kaalaman, hindi makapagsalita, walang pag-iisip, kundi isa lamang tuod o bato o bakal, plastic, ginto o pilak o kahoy. Ito ang pagkakaiba. Hindi nila kilala ang Diyos at hindi rin nila alam ang kaligtasan. Ang alam nilang kaligtasan ay magpakabuti, maglimos, tumulong, gumawa ng mga pagtulong sa kapwa, maraming dasal. Yan ang alam nila. Pero hindi nila alam ang tungkol sa Panginoong Jesucristo at hindi sa banal na Espiritu. Walang kaligtasan maliban sa ating Panginoong Diyos. Ang kaligtasan ay ayon sa pagkala, sa kayamanan ng kahabagan at dakilang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat nababatid ng ating Diyos Ama ang lahat ng mga bagay na sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo ay ang mga tinubos ay tunay na may buhay na walang hanggan. Sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 3, ay sinasabi dito, at sa ganito ay nalalaman natin na siya ay ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sa pamagitan ng mga salita ng Panginoon na ating patuloy na minumuni-muni, binubulay-bulay, inaalala sa ating pamumuhay. Kaya nga nasabi ng Panginoon sa John chapter 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwidwagay si Jesucristo. At ito ay nasa John chapter 17 verse 3. Sa 1 John chapter 5 verse 20, John chapter 5, unang John, 1 John chapter 5 verse 20, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala na siya ay totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal, ay dito'y tayo'y pinagpapala ng Panginoon. At tunay na sa bawat pananambahan at pag-aaral ng Apostles' Creed ay tayo'y tumibay sa ating pananampalataya at pananalig sa Panginoon. Sa mga susunod na mga Lord's Day ay tutuloy natin ang pag-aaral sa Apostles' Creed para lalong lumawak, maunawaan natin, tumibay ang ating pananalig at pananampalataya habang pinag-aaralan natin. Ito ang kailangan kasi pag tayo ay matibay at matatag, madaling malaman ang maling katuruan. Walang iniwan sa sa pera. Alam niyo yung bago, malalaman niyo kung kumikislap. Ililigay niyo lang sa infrared na kumikislap. Pero yung fake, wala noon. So maraming bagay. Kaya tayo bilang mga mananampalataya ay kinakailangan tumibay sa pananalig. Lumago yung ating kaalaman tungkol sa katuruan ng banal na kasulatan at ito ang siyang tinuturo sa atin
ng Heidelberg Catechism. Paano magiging matatag? At sa pamagitan ng ating pag-aaral ng Heidelberg Catechism, nagiging matatag ang bawat isa sa atin at tayo'y pagpapalain ng Panginoon at ilalayo sa lahat ng mga maling katuruan at tunay na ang katotohanan ang siyang mananatili sa ating puso at sa ating kaisipan. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pag-aaral na ito at patuloy mong pagpalain at naway sumagana kami sa lahat ng bagay. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.